Magandang buhay! Kami, ang ika-4 na grupo at ang aming itatalakay ay tungkol sa lungsod ng San Juan. Magandang buhay! Ako si Maria Patricia G. Maglalang. Alam niyo ba na ang San Juan ay ang ikalawang pinakamaliit na lungsod at bayan sa Kalahang, Maynila? Magandang buhay! Ako si Crispo John Mirasol. Dating kabilang ang lungsod ng San Juan sa lalawigan ng Rizal, hanggang opisyal na naging kabilang sa Kalakhang, Maynila. Ang opisyal na mahabang pangalan ng San Juan ay lungsod ng San Juan del Monte. Magandang buhay! Ako si Maria Cristina Flores Onofre. Ang lungsod ng San Juan ay may 21 mga barangay. Dating nagsilbi si dating Pangulong Joseph Estrada bilang punong bayan ng San Juan, na sinasabi ng ilan na siya ang malawakan ng pasulong ng bayan. Magandang buhay! Ako si Renzi Regondola. Sikat naman ang lungsod ng San Juan sa Pilipinas sa pagdiriwang ng kanilang patron na si San Juan Bautista. Nagdidiwang ang mga taga doon sa pamamagitan ng pagbabasa ng tubig ng kahit sino sa lansangan tulad ng sa pagbabautismo. Magandang buhay! Ako si Sergin Magputaw. Iba't ibang syudad, iba't ibang deadline ng pagpatarian at pangangailangan. Kung saan ito ang lugar ng unang labanan sa pagitan ng katipunan, isang Pilipino, Organisasyong Revolusyonaryo at Kastila. Lungsod, sa itungan sa umilat trope sa taan ng mga turista. James Joseph, Bangkok City. One-one ang labanan sa pinagkatuwa. Sumiyon ng libo ang lahat ng mga pagkulang. Talaan ang kanilang apat na lahat ay kain ng bayan ng Tagos at Iwatos kung saan ang makan ng bayan ng Tagos. Ang lungsod ng San Juan ay maliit lamang, ngunit mayaman naman at malaki ang kanyang kultura. Prosesong katanyagan at pang-ekonomiyang proseso at lalong-lalo na pagdating sa turismo. At ayon sa isang residente ng San Juan, ang kanyang inirereklamo ay ang mga batang kalye o mga pulube na pakalat-kalat sa kalsada na nakakasira sa imahe ng lungsod, at ito rin ang dahilan sa pagsira ng imahe ng lungsod sa mga turista. Kung kaya aming isinasa batas na bawal na ang mga pulube o pakalat-kalat sa kalye. Ang mga minor de edad na mahuhuli ay dadalhin sa district welfare at ang mga matatanda naman ay dadalhin sa DSWD upang mapangaralan at mapangalagaan. Ang lungsod ng San Juan ay ligtas sa panganib ng lindol, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PhilVox, kumpara sa karahatig na lungsod ng Quezon, Makati, Mandaluyong at Pasig. May mga barangay sa kanlurang hangganan ng San Juan ang binabaha. Ang barangay Salapan, Balong Bato, Progreso, Ribera, at minsan, ang Kabayanan. Para maiwasan ang sinasabing sakuna, dapat may patupad sa mamayanan ang tamang paghiwa-hiwalay ng basura at sa gayon malimitahan, maitapon
ang nabubulok at di nabubulok at magkaroon ng segregation plan. Political law. Kontrata para sa matatanggap na budget ng pagpapagawa. Ang pagkakasakit ng mamamayan ng isang lugar, lalo na sa mga may hirap na estado ng buhay, ay nakapipigil sa pag-unlad ng bayan ng San Juan. Kaya naman, ipapatupad namin na sasakop ng 21 mga barangay ang paglalaan ng tig 10,000 mula sa taunang budget ng munisipyo para sa prevensyon at promotional na edukasyon. Kaugnay na rito ang proyekto ng pagpapahalaga para sa mamamayan. Problema din sa lungsod ng San Juan ang mga basura na itinatapon sa mga ilog. Dahil sa mga itinatapon ng mga nakatira malapit sa ilog. Kaya isinasa batas namin na bawal na magtayo ng mga bahay na nakakasanhi ng pagbabara sa mga kanal. Civil law. Ang San Juan ay progresibong lungsod na rin kung kaya't maraming ginagawang infrastruktura at mga gusali para mahikayat ang mga turista. Sa aming batas, pinapatupad namin ay ang pagbigay permiso sa isang gusali sa ika-4 na unit 3 palapag na gusaling komersyon sa Barangay 18, Corazon Street, De Jesus, San Juan. Tax law. Nagmumula sa buwis na ibinabayad ng mamayanan sa pag-aayos, pagpapaganda, at sa anumang gastusin ng isang lungsod. May mga barangay na hindi pinapatupad ang tax law. Political law and international public law. Ang kasal ay pagbubuklod ng 2 pusong nagtitiwala, nagkakaloob ng sarili, nagmamahalan, at mangangako para sa bubuing pamilya. Nagsasagawa ng kasalang bayan o kasalang simbahan para sa manais pagbuklurin ng may basbas ng pari sa simbahan o ng isang hurado sa husgado. Gagawin ang ganitong uri ng gawain panglipunan na libre. Para sa buwanan ng Disyembre, Enero at Pebrero taon-taon. Tinahintulutan rin ng pagsasagawa ng programa pang-barangay o lakbay-aral sa lungsod ng San Juan ng mga organisasyon. Ngunit nararapat din na magpasa ng listahan ng gawain o programa liham na nakanotaryo at kopyang permado ng ID ng otoridad para sa mga maayos na ugnayan. Choose tourism, choose UE Manila.